Proyekto Helmo. Ako po si Carlo. Gusto kong ibahagi sa inyo ang karanasan naming magpinsan noong magawi kami sa isang abandonadong bahay sa bahaging bukid. Tuwing bakasyon ay nagtutungo kami ng aking ina sa aming mga kamag-anak na nakatira sa baryo. Madalas kaming nagkikita ng kapinsan ko na si Roy. Umaakyat kami sa puno ng mangga. Tumutulong kami sa bukid sa kanyang ama at kung minsan naman ay namamahinga kami at naglalatag ng banig sa damuhan. Si Roy ang pinakamalapit sa puso kong kapinsan. Parang tunay na kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Kaya naman sa tuwing nagbabakasyon ako sa baryo, ay siya kaagad ang aking hinahanap. Dekada 80, nasa 17 taong gulang pa lamang ako noon nang mangyari ang kalunos-lunos na trahedya sa aming buhay. Naglalakad kami sa gitna ng bukid. Bit-bit ko ang karit samantalang may sukbit namang itak si Roy. Tuwang-tuwa kaming nagkikwentuhan habang nilalanghap ang sariwang hangin at pinapakinggan ang mga huni ng ibon sa himpapawid. Nasanay na kaming may dalang sandata noon sa baryo dahil marami na rin ang mga dayuhan, kaya nagdadala kami ng proteksyon. Normal na yon sa amin. Alam yan ng mga naninirahan sa probinsya, lalo na kapag malapit ka sa bundok o bukid. Makalipas ang ilang sandaling paglalakad, medyo nag-uumpisa ng magtakip silim nang mapadaan kami sa isang luma at abandonadong bahay malapit sa bukid. Napuno kami ng kuryosidad kaya tumalon kami sa bakuran at pumasok kami sa abandonadong bahay na yon. Hindi ko sukat akalaing may ganoon palang nakatirik na bahay malapit sa bukid. Hindi ko yun napansin nung bata pa ako. O baka nga hindi ko yun pinapansin dahil abala kami sa paglalaro ni Roy. At wala kaming ibang nasa isip kundi ang ibang bagay na mas magpapasaya sa amin noon. Paghahawak ko sa seradora, lumagitik ang pintuan at nakita namin sa loob na napupuno ng alikabok at makakapal na sapot ng gagamba. Makailang beses akong napaubo at sinipon dahil sa matinding alikabok sa paligid nun. Pakiramdam ko noon ay napunta kami ng pinsan ko sa lumang panahon kung saan antigo ang lahat ng mga kagamitan. Naglakad kami sa loob ng bahay at napansin namin na talagang walang katao-tao sa loob nun. Sobrang tahimik at talagang nakakabingi. Naisip ko noon na baka nagawi na din sa lugar na yon ay yung ibang magsasaka pero malamang hindi sila nagtatagal dahil sa napakadumi ng bahay at walang magkaka-interes na magpalipas doon ng oras. Punong-puno naman ang matataas na damuhan sa labas ng bakuran. Ang tanging naririnig lamang namin sa paligid ay ang ihip ng hangin. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang kaming nakaamoy ng tila nabubulok nun. May sira-sirang kawayang upuan at may mangilan-ngilang punit-punit na damit na nakasalampak sa lupa. Habang humahakbang ako ay papalakas ng papalakas ang matinding mahabahong amoy na yon. Medyo kinikilabutan na ako ng mga oras na yon at binalak ko na din na kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Pinagpapawisan na ako ng malalamig. Nanlalamig na rin ang aking mga palad. Umakyat na sa batok ko ang matinding kilabot at dumadagundong na din sa kaba ang dibdib ko. Hindi na normal ang nararamdaman ko nun. Masama ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi pang karaniwan ng amoy, gayon din ang aura ng buong bahay. Tila may kung ano o sino ang naninirahan sa lugar na yon. Hayop man o hindi maganda sa pakiramdam.
Hindi naman ako naniniwala sa mga multo pero mas sigit pa doon ang mga naiisip ko. Hanggang sa napukaw ng aking atensyon. Huminto ako sa paglalakad nang may napansin akong isang bagay. Sa ilalim ng kama ay may isang kahon. Binuksan ko yon. Sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth, meron akong nakita o meron kaming nakita nun na isang parte ng karne na naaagnas na. Hindi kami sigurado kung anong klaseng hayop ang karne na yon. Pero sa gulat ko ay nabitawan ko yon. Nagpagulong-gulong itong karne na ito sa lupa. Napasigaw ako sa sobrang kaba. Inablot ko ang kamay ng aking pinsan at nagmamadali kaming lumabas ng bahay nun. Pero walang ano-ano ay biglang may sumalubong sa amin na isang malaki at itim na ibon. Na kung ako ang tatanungin, maihahalin tulad mo sa isang uwak. Pumagsak ito sa lupa. At ang mas nakapangilabot pa ng mga oras na yon, pagkabagsak nito, bigla itong bumangon. Pagkabangon niya, Sir Seth, nagulat kami at nagtaka. Nang pagkatayo nito ay naging isa itong babaeng walang saplot. Makapal ang buhok, nangingintab at nangingitim ang buong katawan. Napakisap mata ako nun. Napaisip pa ako na baka namamalikmata lamang ako. Pero hindi. Kitang-kita din ng pinsan ko yon. Walang ano-ano ay nagmadali itong tumakbo palapit sa aming dalawa. Doon ay kinuha ko yung aking patalim. Hinampas ko yon sa kanyang kamay. Umatras ang babae pero hindi nagtagal ay biglang may umumbok sa may lupa sa aming pagitan. Hindi namin alam kung naingkanto ba kami nun. Pero sa gulat ni Roy, nilabas niya ang kanyang itak. At kahit hindi kami nakakatiyak sa aming mga nakikita, hinanda namin ang aming mga sarili. Mas nanaisin naming lumaban kaysa mamatay na wala man lamang kaming nagawa para iligtas yung buhay namin nun. Nagpatuloy ang pagumbok ng lupa na yon. At sa maniwala man kayo sa hindi, bigla itong bumuka at tumambad sa aming harapan mula doon. Ang isa pang madungis na lalaking nangingintab sa langis ang maiitim at makapal na balat. Mahaba ang dila nito na parang sa unang tingin mo ay isang malaking bayawak. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari nun. Hindi ko alam kung paano kami makakatakas sa engkwentro pero binalak na lamang naming depensa ng aming sarili dahil wala na kaming ibang pagpipilian. Walang ano-ano, yung nilalang na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bigla na lamang itong dumiretsyong tuloy-tuloy palapit sa amin. Napaatras kami pero naabot niya pa rin at nagalusan ang braso ni Roy. Kasabay noon ay hindi nagdalawang isip si Roy na iwas-iwas ang kanyang itak noon. Dahilan para matamaan din ang nilalang na ito sa braso niya. Hindi naman masyadong bumao ng talim ng itak. At tila nagaskasan lamang o nagalusan lamang ang lalaking yon. Doon ko na naalala ang kwento sa akin ng tiyuhin ko nung nasa elementarya pa lamang ako. Nabanggit niya sa akin na may mga nilalang na tinatawag na abwak na may meste at kumakain ng mga tao sa bukid. Akala ko talaga gawa-gawa lamang ang kwentong yon. Lumilitaw umano sila sa tuwing sumasapit ang takip silim. Hinuhukay nila ang lupa
at doon mismo sumusuot para makahanap ng mabibiktima nila. Medyo makapal at matigas sumano ang kanilang mga balat, kung kaya't tanging ang matatalas na mga patalim at ilang tabak lamang ang pwedeng makapatay doon. Sa puntong yun ay hinawakan kong mabuti ang aking karit. Naisip ko na kung ano man ang mangyayari, kahit na bata ako ay tatagpasin ko ang ulo ng lalaki para matuluyan ko itong mapatay para makaligtas kami. Tinulungan ko si Roy, pero biglang humarang sa harapan ko ang babae. Mabilis niya akong inumbayan ng kung anumang tumama sa akin nun. Tinamaan ako sa mukha. Nakaramdam ako ng pagsipa bago ako napahampas sa may pintuan ng abandonadong bahay. Mabuti na lamang at hindi ko tuluyang nabitawan ng karit. Naaamoy ko ang nakakasulasok niyang amoy at halos mapasuka ako, pero pinigilan ko na lamang ang sikmura ko noon. Hinablot niya ang dulo ng damit ko. Bahagya akong itinaas habang nanggagalaiti ang kanyang mga pangil noon. Hinawakan ko ang karit. Isinaksak sa kanyang dibdib. Nagulat na lamang ang babae at sumigaw. Lalo na nang maibaon ko ang talim ng karit na yon sa kanyang dibdib. Ramdam na ramdam ko kung paano tumalsik ang dugo sa mukha ko noon. Amoy na amoy ko din na kahit mismong ang kanyang mga dugo malansa. Lalo ko pang ibinaon at mas pinag-ibayo ang pagsaksak hanggang sa tuluyang tumirik ang mga mata ng babae at malagutan siya ng hininga. Nabitawan niya ako noon. Bumagsak siya sa lupa. Binunot ko mula sa kanyang dibdib ang karit na yon. Kumalat sa buong lupa yung dugo niya. Hindi ko na ininda ang mabahong amoy. Ang mahalaga ng mga oras na yon ay mapatay namin ang mga nilalang na gusto kaming patayin at makaalis kami sa lugar na yon at makaligtas ng buhay. Lumingon ako sa gawing kanan. Nakita ko naman na nangihina na ang pinsan ko habang nakikipagbuno sa lalaki. Pilit siya nitong hinihila patungo sa ilalim ng lupa, kaya naman lumundag ako sa kanilang dalawa. Hinila ko ang tigkabilang braso ni Roy habang nakikipagtitigan ng masama sa lalaki. Ginamit ko ang natitirang lakas hanggang sa mahila ko paitaas si Roy noon. Nawalan kami ng balanse at nakasulampa kami sa lupa. Kasabay noon ay nawalan ng malay ang pinsan ko. Bigla namang bumalik galing sa lupa ang nilalang. Tumayo ito. Hinarangan ko ang pinsan ko at hinarap ko ang nilalang na yon. Mahahaba ang bias niya. Dumudulas ang aking mga kamay sa tuwing humahawak ako sa balat na yon. Natatamaan ako ng pag-atake niya. Hinihampas ako sa dingding ng bahay. Halos mahilo ako sa sobrang lakas ng pagkakahampas ko noon. Nakakaramdam na ako ng pagkasakit ng likuran. Lalong-lalo na ang aking tagiliran. Pakiramdam ko ay nabalian na ako ng mga buto, pero ayoko pa rin sumuko dahil magiging katapusan na ng buhay namin kung hahayaan ko na lamang na ganun-ganun na lamang kami ng nilalang na yon. Walang ano-ano ay bigla na lamang siyang lumapit. Nakaramdam ako ng hapdi sa balikat ko. Napasigaw ako sa kirot nun. Lumabas ang patak ng dugo buhat sa nagdurugo kong balikat. Hinawakan ko siya sa mukha. Kamuntik na niyang baliin ang mga daliri ko. Pero naabot ko pa rin ang karit at isinaksak sa kanyang leeg nun. Kahit na nagdudugo na rin siya ay hindi pa rin siya tumitigil. Pinagsusuntok ko siya sa mukha. Tinadyakan ko ng paulit-ulit hanggang sa mapaluhod ito.
Kinuha ko ang karit at malakas na tinagpas ang leeg niya nun. Sa maniwala man kayo o sa hindi, tumalsik ang ulo nito sa labas ng bahay. Paika-ika akong naglakad. Pinagmasdan kong mabuti ang pugot na ulo na yon. Tila ba napapaisip ako na aswang ba talaga yung nakalaban namin? Dahil kung tao lamang yun, Sir Seth, malamang sa malamang makukulong ako sa batang edad nun. Dilat na dilat ang mga mata habang nakalawit ang nakalabas na dila sa bibig ng nilalang na yon. Nangilabot ako at napangiwi sa anyo nito, pero kahit papano, nakahinga ako ng maayos dahil nakaligtas ako sa kamatayan. Lumapit ako sa pinsan ko. Inalog-alog siya ng pagkalakas-lakas kung kaya't nagising siya. Anong nangyari? Nasaan na sila? Tanong niya habang pupumungas-pungas na pinagmamasdan ng buong paligid. Inalalayan ko siyang makabangon bago ako tumugon sa kanya. Patay na. Manghang-mangha sa akin si Roy bago kami lumabas ng bahay. Nagmamadali kaming naglakad sa kahabaan ng bukid at hindi man lamang kami lumingon sa luma at abandonadong bahay na yon. Ang nasa isip namin nun, kailangan naming umuwi kaagad para magsumbong. At isa pa, hindi namin alam kung meron pa bang kasamang paparating ang mga ito. Hindi pa man kami sumasapit sa mga kabahayan, ay may natanaw kaming umbok ng lupa sa hindi kalayuan. Walang ano-ano ay merong lumabas dito. Papalapit ng papalapit ang naturang nilalang sa ilalim ng lupa. Kung kaya't humanda kami sa paglitaw nito sa aming harapan. Doon ay biglang may bumulusok palabas na lalaki nun. Pinagtulungan naming pagbubunuin ng nilalang. Nahirapan kami sa sobrang tigas ng balat nito. Pero hindi kami sumuko sa pagsaksak gamit ang tabak at karit nun. Hanggang sa naging duguan na ito. Lumabas sa kung saan saang bahagi namin tinabaan ng dugo niya. Sa katapus-tapusan, bigla itong nawalan ng malay. Matapos ang huling engkwentro namin ay nag-umpisa na kaming maglakad. Sigaw kami ng sigaw na sakaling may mabigay sa amin ng tulong o may makarinig man lamang. Wala man lamang kaming natatanaw na kabahayan buhat sa aming kinaroroonan. Sumasakit na ang ulo ko noon. Kumikirot na rin ang mga sariwang sugat sa katawan ko. Malayo-layo na rin ang aming nilakad bago kami nakabalik sa bahay. Pagkakita pa lamang sa akin ng nanay ko at mga kapitbahay, lalong-lalo na mga magulang ni Roy, dali-dali silang lumapit sa amin at tinanong kung ano ang nangyari. Isinalaysay naming magpinsan ng buong nangyari noon. Mangyak-ngyak siyang naghanda ng maligamgam na tubig sa palanggana at iba pang kagamitan sa panggagamot para magamot ang sugat namin. Habang nilalapatan kami ng gamot ay ipiniliwanag sa amin ng tatay ni Roy ang naganap noong ilang taon na ang nakakaraan. Batay sa kwento niya, maraming mga dayo ang dumating sa kanilang baryo at sa pagdami ng mga tao noon, nagsipaglabasan ang mga nilalang sa bukid. Kumitil umano sila ng maraming magsasaka. Gayun din ang ibang tao kaya naman hindi na nagpapaabot ng gabi ang mga residente at mga magsasaka sa bukid. Lalo pat nakakakita sila ng mga nagkukumpulang mga uwak sa kalangitan. Ilang taon din umanong nagtitiis sa mga tao sa ganong uri ng kalbaryo. Mabuti na lamang umano at sa susunod na mga taon ay ipapasemento na rin ng mayor na sumasakop sa baryo ang ilang daan malapit sa bukid. Takot umano ang mga abwak sa sementadong daan. Hindi sila makakasuot sa ilalim ng lupa.
Matapos ang pagroronda nung gabing yon, nakarating sila doon sa bahay na tinuturo namin. Naabutan nila na kumpul-kumpul nga at maraming mga talsik ng dugo at mga halukay ng lupa sa paligid. Pero hindi na nila nakita pa ang katawan ng mga nilalang na nasagupa namin ng gabing yon. At para na rin sa kaligtasan namin nun, ay lumipat na muna kami ng lugar. Pinatira kami doon sa lola ko sa mother side, kung saan nasa kabilang isla pa yon, malayo sa mga nilalang na posible kaming balikan.